Makakausap for update ang Executive Director po ng PAOK, si Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Cruz, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Hi, good morning, John, sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, unang-una sa lahat, salamat po Yusek Cruz, napakaumaga at lunes na lunes, naabala ka namin. Anyway, direct to the point na katanungan na po, ano na pong update at ilang araw na lamang yung ibinigay na deadline ni mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng pagsasara ng lahat po ng operasyon ng Pogo dito sa bansa, Yusek Cruz. Tama yun, John, hinihintay na lang namin yung katapusan nga kasi yun ang sinabi ng ating mahal na Pangulo na yung winding down ng mga Pogo operators, kasi lahat yan dapat talaga wala na yan by 31 and ang pinaghahandaan namin yung magiging operation at yung monitoring na gagawin namin by yung first week ng January sa susunod na taon. So talagang may pupukpok na tayo dyan. Yung mga may iwan at yung mga matitigas ang ulo na mag-ooperate pa rin despite na sinabi ng bawal itong Pogo dito sa atin. Alright, and speaking of pagbabawal at papalapit na deadline po, ay napapaulat at mismong kayo po ang kinukot na mukhang lumilipat mula Luzon patungong Visayas, Mindanao, yung maliliit na operasyon ng Pogo, and at the same time, nagpapanggap po ang mga ito bilang business process outsourcing companies. Gaano katotoo at gaano kadami, if ever, Yusek Cruz ang namomonitor nyo? Tama yun dyan. Meron tayong mga namomonitor, hindi lang naman sa Visayas and Mindanao, but of course dito sa parting north. May mga nakausap din tayo, even kagabi may kausap ako, na talagang kinukumbinsi sila na gawing doon sa lugar nila maglagay. Kaya lang hindi nakagaya nung dati na talagang isang hub ang gagawin nila. Dito parang isang lugar lang ang hinihingi sa kanya, yung parang isang resort lang. Wow. Na doon patutuloyin yung mga, kasi yung iba kasi talaga naglisanan na, especially dito yung mga nasa Metro Manila, naghahanap na sila nung talagang lilipatan nila. And totoo yun na merong yung mga dating malalaking Pogo talagang maliliit na lang yung ginagawa nila para makapag-operate pa rin sila. Kapag ganito po, kagaya ng binabanggit dito sa hawak kong storya, nag-a-apply po sa SEC mismo, Securities and Exchange Commission. So paano po madedetermine, Yusek Cruz, kung batid nyo po, paano nakapag tatago ito o nakapagpapanggap ito para makakuha ng ikangay permit sa SEC? May idea ka po ba, Yusek? Kanya-kanya kasi silang cover, Kunyari, magtatayo sila ng isang BPO o kaya magtatayo sila ng isang negosyo. But ang gagawin naman nila talagang scamming operation o kaya yung mga illegal gambling operation. So, eto kaya nga from time to time kinakausap namin yung mga local government units para informahan sila na may mga ganitong modus operandi na ginagawa itong mga magpupugo na ito. At binibigay rin namin sa kanila yung mga indicators na pwede nilang gamitin. Paano ba nila malalaman na ito ay isang puguhan? Paano ba nila malalaman? Ano ba yung mga indicators na magsasabing ito ay puguhan? Kasi ang sinasabi nilang cover, dahil nakikita na nagpapasok sila ng mga computers, call centers. Pero dapat, kaya kailangan, ang ginagawa namin is yung binibigay namin yung mga tips, yung mga indicators dun sa mga local government, even dun sa mga law enforcers natin. Kung paano nila malaman na ito ay isang Pogo. Hanggang ngayon ba, Yusek Cruz, meron pa rin parang nasisilaw ng mga LGU at ilang mga uniformed men para ikangay maging kasabwat ng mga operator nito? When in fact, ang binabanggit mo nga, mukhang lumiliit na sila at hindi na ganun kalaki ang operation?
Yung marami na tayong naimbestigahan na mga local government officials na dito na na-involved dito sa Pogo nga and of course kasama na rin diyan yung mga local police o law enforcement na nakikita natin na involved. But ito kaya lumiliit ito yung mga operation nila dyan is ibig sabihin yan talagang gusto na nilang itago. Yun talagang so ang possibility na makikiisa pa rito o makukutsaba pa nila yung mga pulis natin o yung mga local government officials, medyo malabo na. Talagang ang gusto na lang nilang gawin talaga itago ito at mag-operate ng halos wala nang makakaanap. Parang guerrilla type, no? Jose Cruz? Exactly, parang guerrilla lang ito. Talagang pag nahuli, yun na lang. Pero para tumimbre pa sila o para makipagkutsabo pa sila sa mga opisyalis natin sa gobyerno, parang malabo na yun. Opo. Makikita ba natin hanggang ngayon na confident pa rin kayo, Jose Cruz, na talagang pagdating ng December 31, tapos ang lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa? Hindi natin ma-expect na talagang lahat yan titiklop dyan. Meron talagang matitigas ang ulo dyan. At yun ang talagang tatargetin natin next year. Alright. May binabanggit din dito na meron pong mga bata na ikangay humihiling sa pamahalaan mismo na tuluyan ng ipa-deport yung kanilang mga magulang na Pogo worker. Tama ba to, Jose Cruz, hanggang ngayon pati pag-aalalay o pagbibigay ayuda sa mga ito nagiging tungkulin nyo pa rin, Jose Cruz, with your indulgence? Itong mga batang ito? Ang nangyayari kasi pag nagde-deport kami dyan, after few days, darating yung mga nanay, dala-dala yung mga anak na iniwan ng mga Pogo workers, mga foreign nationals itong mga to So, ang mga nanay nito, mga Pilipina. So, dadalhin sa amin at umiiyak, humihingi ng tulong kasi nga, since na ipa-deport namin yung tatay, sabihin nila, sino na mag-aalaga dito, magbibigay ng suporta rito sa mga bata na naiwan. So, ang ginagawa na lang namin doon, talagang tinutulungan namin weekly. Actually, pumupunta sila sa amin para kumuha ng panggatas tsaka pang pampers. Hindi ko na nga binanggit Alright. Okay. Oo. Pati pambayad sa apartment. Sa upa, dun sa bahay, apartment. Hindi naman natin pwedeng talikuran yan. Opo. And yung iba talagang ni-refer na natin sa DSWD dahil limited lang yung pwede namin ibigay dyan. Siyempre, pag habang lumalaki yan, lumalaki rin ang gasto sa bata. So, dapat kailangan talaga rito. Hindi lang, parang whole of nation approach na rin kasi ito na yung problemang iniwan ng mga Pogo. And hindi naman natin pwedeng takbuhan ito. Opo. Nasa labas na problema ng PAOK ang pinag-usapan natin. Pasok ako sa loob, Jose Cruz, with your indulgence. Ano na pong update kay dating spokesman Casio? Sir? Okay. Nandun pa rin siya. Nasa preventive suspension pa rin siya. Pending nga yung although na-file na rin siya ng kaso. So, inihintay na lang natin yung magiging resulta ng kaso niya. And then, tingnan natin kung pwede pa rin natin siyang ibalik. Opo. May ilang mga nakapagsabi coming from outside na mukhang kahit daw wala na siyang pwesto sa kumagay preventive suspendido siya. Mukhang ilang operation pa raw po yung napasama siya. Totoo po ba, sir? Hindi naman. Actually, nasa opisina lang siya. There was that time lang naman na nag-file siya ng kaso, nung counter affidavit pala, dun sa isang kaso. And yun yung siguro yung nakita nila. Kasi saying, So, hindi tama yata yung nakita nila. Apo. Alright. Sa inyo pong pagkakataon, Jose Cruz, baka may karagdagan po kayo mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Well, siguro, pasalamat na lang ako dun sa especially yung mga katulong namin, yung katuwang namin dito sa kampanya na ito. Ang National Bureau of Investigation, sa pangunguna ni Director Jimmy Santiago, and of course, yung Philippine National Police, sa pangunguna ni General Romel Marbil,
yung mga katuwang namin, yung NBI, and yung IACAT sa pangunguna naman ni Yusek Nick T, at yung immigration, Bureau of Immigration. Kasi alam mo, sama-sama kami rito sa trabaho na ito. Apo. And without them, hindi magiging successful itong mga ginagawa namin. So, very thankful ako na talagang kaisa kami dito sa kampanya na ito. At sana tuloy-tuloy lang. Gayon din yung mga media na sumusuporta sa amin. At yung mga mamamayan natin na talagang continuous na bibigay sa amin ng informasyon at suporta para po magtuloy-tuloy at maging maayos po yung takbo ng kampanya natin. Alright. Makaasa po kayo na nananatiling bukas ang himpilan at programang ito, Yusek Cruz, para sa update sa inyong side. Maraming salamat po. At meron nga pala kay papaalala, Yusek, with your indulgence. Okay lang ba? Last na to, promise. Okay lang, oo. Ako nga pala yung nawawala, matagal mo nang nawawalang inaanak. Biro lang po yun. Merry Christmas in advance. Jan. Maraming salamat for being sport, Okay, Yusek Cruz. sige. Good morning. Okay, sige. Ingat po, ingat Good po. morning. Sige, thank you. Pasensya na kayo, binibiro. Actually, kung mapapansin nyo, simula pa ng mga nakaraang araw, hindi lang naman si Yusek Cruz ang ipinanawagan ko na nawawala ng, matagal lang nawawala ng inaanak. Kasi po, etenyente pa lamang po si Yusek Cruz kino-cover ko na at kaibigan ko na po yan, kaya ganyan po kami mag-usap. Anyway, maraming salamat. Yan po mga kabalitaktakan, si Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng PAOK.